Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang quarterfinals na laban sa pagitan ni Naomi Osaka kontra kay Elina Rybakina. Napakaganda ng laban na to dahil parehas superstar na tennis players ang mag-aarap dito sa quarterfinals ng National Bank Open, Canadian Open. Magbigay lamang tayo ng konting background sa dalawang players. Si Naomi Osaka ay currently nag-hold siya ng 7 WTA titles at sa 7 title na yon, 4 ang Grand Slam. Biruin natin, grabe, 4 na Grand Slam na ang mayroon si Naomi Osaka. At isa pa nga sa Grand Slam na yon ay tinalo niya si Serena Williams sa May Finals. At currently number 13 world rank itong si Naomi Osaka. Samantalang si Elina Rybakina naman ay nag-hold siya ng tumataginting na 13 world titles. At sa 13 titles na yan, 2 ang Grand Slam, isang US Open at isang Australian Open na recently niya lang napanalunan. Si Aryna Sabalenka pa nga ang tinalo ni Rybakina doon sa 2026 Australian Open Grand Slam title na kanyang nakuha. At currently nga, world number 2 si Elina Rybakina sa WTA at 500 points lamang ang agwat ni Sabalenka against sa kanya. Hindi malayong mag number 1 na si Elina Rybakina, and FYI lang din, si Naomi Osaka at Elina Rybakina ay parehas ng tinalo ng ating kabayan na si Alex Iyala. Pero dito nga sa video na to, iisa-isa at hihimay-himayin natin ang napakagandang laban. Crucial na laban. Talagang malupit ang laban ng dalawang superstar players na to. Actually, lumamang pa nga si Naomi Osaka dito sa game na to doon sa may first set. Nakuha niya ang first set. Pero doon nga sa dulo ay biglang kumambak ang world number 2 na si Elina Rybakina. Grabing napakagandang laban ng pinakita ng top players ng WTA. Ngayon mga ropa, isa-isa at himay-himayin na nga natin. Ito ang game analysis at breakdown. Quarterfinals ng National Bank Open, world number 2 versus world number 13. Naomi Osaka versus Elina Rybakina. Simulan na natin to. Okay, game. Okay, nakauna nga ng first set si Naomi Osaka, 6-4 sa kanyang first set. Itong second set naman ay nagkaroon dito ng tiebreaker. All 6 nga ang tiebreaker. First serve dito si Rybakina at na-caught off guard kaagad yan si Osaka. Kaya nakakuha kaagad ng buena mano score dito si Rybakina sa may tiebreaker. At napakagandang serve din ang ginawa dito ni Osaka. Pero na-receive pa rin yan ni Rybakina. At si Osaka pa nga nagkaroon dito ng unforced error. Nagkaroon ng dalawang rally ang players, palitan lamang sila dito ng mga palo. Pero ang nangyari, nakatyani ng puntos dito si Osaka dahil nagkaroon ng unforced error dito si Rybakina. Nag-alto nga ang score dito sa may tiebreaker at kinover kaagad ni Rybakina tong gitnang position at kitang-kita nga natin nagkaroon pa ng unforced error dito si Osaka na outside ang kanyang tirada. Pagka-serve naman dito ni Osaka, hindi naman niya na-handle ni Rybakina. Ang ganda nga ng laban na to, palitan lamang ng puntos ang dalawang players. At sa sumunod naman, si Osaka naman na nagkaroon ng error dito. Pagka-serve dito ni Rybakina, nagkaroon sila ng maiksing rally pero pagpalo ni Osaka sa may right side, hindi na to nahabol ni Rybakina. At ang nangyari naman dito, pagka-serve ulit ni Rybakina, nagkaroon naman ng napakalalang error dito itong si Osaka, kaya naging 5-4 ang score dito sa may tiebreaker. Osaka naman ang service dito at nagkaroon sila ng mga down the line na palo. Straight lamang, palitan ng bomba, pero nung umatake si Rybakina sa may left side, dyan siya nagkaroon ng error, kaya naging all 5 ang tiebreaker. At another service by Osaka, napapunta niya na nga dito sagad sa may left side itong si Rybakina at atake siya sa may right side. Sayang na sayang to dahil na outside ang kanyang tirada. Sobrang crucial ng error dito ni Osaka dahil if ever na nagawa niya na maayos yung palo na yon, magiging 6-5 na sana ang score at isang punto sa lamang ay matatalo niya na si Rybakina. Pero nangyari pa nga, si Rybakina pa ang lumamang ng 6-5. At pagka-serve nga dito ni Rybakina, dinala niya kaagad yung bola dito sa may left side na pagabol na dyan si Osaka. Sabay kinover niya yung gitna position, sabay mabilis ang palo dito sa may right side. At yung puntos na yan ang nag-secure dito sa may tiebreaker, nakuha na ni Rybakina ang second set. Kaya nagkaroon ng third and final set dito sa crucial na quarterfinals na to. Sayang si Osaka. Okay, third and final set, game 1 tayo. Ang nangyari naman dito, eto, na-control ni Osaka ang game 1 ng third and final set. Samantalang si Rybakina naman ay nagkakaroon ng mga unforced error sa dito, mga palong ginagawa ni Osaka against sa kanya. Kaya ang nangyari, na 1-0 siya dito ni Osaka. Okay, game 2. Napakagandang service ang ginawa dito ni Rybakina. Total ace ang ginawa niya dito against kay Osaka. Yun nga lang, ang gandang palo din ang ginawa dito ni Osaka. Nagnet yung tirada pero pumasok yan doon sa court ni Rybakina.
Ribakina. At another one, napakagandang serve na naman ang ginawa dito ni Ribakina. Another ace na naman ang ginawa niya against kay Osaka. Kompletong player si Ribakina mga ropa. At pagka-serve niya nga ulit dito, ang nangyari, dinala niya kagad yung bola sa may right side. Hindi nakaka-react si Osaka dyan, kaya nag 1-1 na ang score. Dito sa may third and final set, nakatabla si Ribakina. Okay, game 3 na third and final set, service naman dito si Osaka at napanet niya ang tirada dito ni Ribakina. At nagpalitan nga sila dito na mga cross-court na tirada. Nagkaroon ng kaunting rally pero another one, nagnet na naman ang tirada dito ni Ribakina. Pagka-serve dito ni Osaka, napakagandang receive ang ginawa dito ni Ribakina. Nadala niya kagad yung bola sa may left side, napakabilis niyan. Hindi nakareact si Osaka, nakachani ng puntos dito si Ribakina. Pero pagka-serve naman dito ni Osaka, napakabilis din niya, nakabawi siya dito against kay Ribakina. Kaya nakuha dito ni Osaka ang game 3 ng third set, naging 2-1 ang score. Okay, game 4 ng third and final set, service dito si Ribakina. Another service ace na naman ang ginawa niya dito against kay Osaka. Napakaraming service ace ang ginawa ni Ribakina dito sa game na to. At doon sa dalawang magkasunod na puntos, another one. Ang gagandang serve na naman ang ginawa dito ni Ribakina, kaya na-score niya dito si Osaka. Hindi ma-handle ni Osaka ang bilis at lakas ng service ng isang Ribakina. At dito nga pagka-serve ulit ni Ribakina, another service ace na naman mga ropa. At dahil nga sa isang iglap ay biglang natuto kaagad ni Ribakina itong si Osaka sa third set. Okay, game 5, hindi na-handle dito ni Ribakina ang napakabilis na serve ni Osaka at yung sumunod, yung return naman ni Ribakina ang hindi na-handle dito ni Osaka, nagnet ang kanyang tirada. At another one, nagamit ulit ni Osaka ang kanyang galing at bilis sa pagsuserve, na iskora niya na naman dito si Ribakina. At sa pagkakataon nga na to, nagkaroon sila ng kaunting rally at hindi naman umatake ng malala dito si Osaka, pero nagkaroon ng unforced error dito si Ribakina at dahil dyan, nag 3-2 ang third set, lumamang na ulit dito si Osaka. Game 6 ang nangyari, nagkaroon ng rally ang dalawang players na to. Puro down the line na tirada ang kanilang pinapalo at walang umaatake. Kumbaga, palitan lamang sila ng bomba pero hindi mabibigat na tira ang kanilang pinapakawalan. Pero ang nangyari dito, nagkaroon na naman ng unforced error dito si Ribakina. Dalawang magkasunod pa na rally, talaga nagkakaroon ng mga unforced error dito si Ribakina. At dahil dyan, na 40 love siya dito ni Osaka dito sa may game 6. Pagkakataon na nga sana to para kay Osaka para kuhanin ng game 6 at maging 4-2 nga at maging yamado na dito sa may third and final set. Pero pagka-serve dito ni Ribakina, hindi na-handle ni Osaka, nagkaroon siya ng error. At eventually nga naging all 40 pa ang score, naging crucial pa ang game 6 na to. At pagka-serve nga dito ni Ribakina, another one, eto na naman, nagkaroon na naman siya ng error against kay Osaka. Pero ang nangyari dito, pagpalo ni Ribakina ng kanyang service, eto na, ginamitan niya na ng diskarte dito si Osaka. Mga cross court na tirada, talagang pinagabol niya dito si Osaka at eventually nga nagkaroon na ng unforced error dito si Osaka, net ang tirada. Nag all 40 juice nga ulit ang score dito at pagka-serve nga dito ni Ribakina, another one, hindi na naman to na-handle ni Osaka, nagkaroon na naman siya ng unforced error outside ang tirada. At pagka-serve ulit dito ni Ribakina, sumubok umatake dito si Osaka dito sa may kaliwang side. Pero nahabol pa rin yan ni Ribakina, sabay tumirada siya ng cross-court na tirada doon sa may kanan. Hindi yan nahabol ni Osaka, kaya nakuha na ni Ribakina dito ang game 6 ng third set. Naging all 3 na ang crucial na quarterfinals na to. Game 7, gigil na dito si Osaka. Aggressively kaagad ay inatake niya dito si Ribakina gamit ang kanyang mga cross-court shots at napaghahabol dito si Ribakina at eventually nga napa-error niya dito si Ribakina at gigil na serve ulit. Yun nga lang, unforced error ang binanatan dito ni Osaka. Kitang-kita nga natin sa kanyang mukha ang pagkadismaya sa kanyang error. At nagkaroon nga ulit ng puntos sa pagkakataon na to si Osaka. Nagkaroon ulit ng mga errors dito si Ribakina. Kaya nagkaroon na ng 40 na score dito si Osaka sa may game 7. At eto, napakagandang rally ang ginawa dito ng dalawang players. Parehas na mga cross-court na tirada ang kanilang ginawa. Kinover pa nga rin ni Ribakina dito yung gitna. At si Osaka naman ay pumasok ang kanyang palo na muntikan ng ma-outside. Na-receive pa rin niya ni Ribakina, nabalik niya ang tirada. Sumubok silang umatake dito pareho. Pero pag-atake dito ni Osaka, nagnet ang kanyang tirada at na-outside yung lapag ng bola. Si Ribakina pa ang nakapuntos sa napakagandang rally na yan.
Kung kaya't nag-all 40 juice ulit, nakahabol ulit dito si Rybakina. At ang nangyari dito, nagpalitan sila ng mga down the line na palo. Mabilis ang palo, straight papunta sa isa't isa, pero ang nangyari, unforced error na naman by Osaka. Outside na naman ang tirada, kaya nagkaroon ng advantage dito si Rybakina. Kitang-kita nga natin sa mukha ni Osaka yung panghihinayang talaga sa kanya mga unforced error na ginagawa. At pagka-serve nga ulit dito ni Osaka, ang nangyari, sumubok siyang umatake dito sa may left side. Pero another unforced error na naman by Osaka, at dahil nga dyan, nakuha pa ni Rybakina ang crucial game 7. Siya pa ang lumamang ng 4-3. Okay, game 8, napakabilis ng serve dito ni Rybakina. Sabay pinalo niya yung bola dito sa mid left side. Another one, error na naman by Osaka. Ang ganda ng ginawa dyan ni Rybakina. At pagka-serve ulit dito ni Rybakina, pinalo niya kaagad yung bola sa may right side. Hindi nakareact dyan si Osaka. Nice point ulit by Rybakina. At ang nangyari dito, nagkaroon sila ng palitan ng palo. Mga down the line na tirada ang kanilang ginagawa. Sabay gumawa na ng diskarte dito si Rybakina. Sabay kumabig dito ng cross court na tirada si Rybakina at mabilisan. Mahinang palo doon sa may right side, nag-error na dyan itong si Osaka. At nag-serve dito ni Rybakina, dinala niya kaagad yung bola dito sa may right side. Another error na naman by Osaka. Ang sunod-sunod na unforced error. At dahil sa puntos na yan, nakuha ni Rybakina ang game 8. Naging 5-3 ang score. Isang panalo na lamang ay makukuha na ni Rybakina ang panalo dito sa may quarterfinals. Sobrang nangihinayang at nadedehado na talaga dito si Osaka na dapat ay kanina ay panalo na siya. At fast forward, nakachani ng isang game dito si Osaka, kaya naging 5-4 ang score. Okay, game 10 na tayo. Ang malala dito kay Osaka, service na dito si Rybakina. At unang serve dito ni Rybakina, kitang-kita natin, hindi yan na-handle ni Osaka. Service ace ang ginawa dito ni Rybakina, punto sa kanya. At another service na kung saan dito sa may left side, kitang-kita natin, hindi nakareact dito ang isang Naomi Osaka. Dalawang service ace na magkasunod ang ginawa dito ni Rybakina dito sa may crucial moment ng set 3. At pagka-serve niya nga ulit dito, na-receive na yan ni Osaka. Binanatan dito ng down the line na palo ni Rybakina. At pagka-receive niya ni Osaka, mabilis ang down the line na naman na sinagot dito ni Rybakina. At dyan na hindi nakareact ang isang Naomi Osaka. Kaya na straight 40 love niya dito si Osaka sa may crucial game 10 ng third set. Okay, nakachani naman ang puntos dito itong si Osaka. Nag-outside ang tirada dito ni Rybakina. Service dito ni Rybakina at kitang-kita natin, napakabilis ng ginawang service dito ni Rybakina. Another one, pasok na pasok sa banga at hindi nakahabol dyan si Osaka. At dahil dyan, nakuha ni Rybakina ang game 10 at eventually ang match point. Napaka-complete player ng world number 2, mapa service at mga atake. Talagang binabanatan niya si Osaka dito sa game na to. At dahil nga dyan, umabante na si Rybakina sa may semifinals. Kung saan kakaharapin niya si Coco Gauff. Napakaganda ng ginawa dito ni Rybakina. Kinambak pa niya ang laro na to, mga ropa, para umabante na nga sa may semifinals. Sayang naman para kay Naomi Osaka kasi pwede niya na makuha ang laro na to sa napakaraming pagkakataon. Ngayon mga ropa, ano ang masasabi nyo sa napakagandang laban na to? Coco Gauff versus Rybakina sa may semifinals. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion at ang inyong prediksyon. Libre yan mga ropa, magkwentuhan tayo.